Binuhay mo ang buhay. Picture. Smile, Carly! Carly, smile! Carly, smile, Carly! Thank you very much. Palakpakan naman natin. Kalingap Love Teams! Yes! Kalingap Love Teams! Enjoy! Asan na? Set! Mga kaibigan ko, nag-enjoy pa rin po ang lahat. Palakpakan naman. Yay! Busog na po ang ating mga tiyan sa pagkain. Pero sa pagkakataong ito, very special po itong moment na to. At parang tawagin ko para magbigay sa atin ng exhortation para busugin din po natin ang ating mga isip pagdating sa spiritual guidance po. Mga kaibigan, we have Pastor E.R. Ayan, nag-enjoy po ba lahat? Sa lahat po nag-enjoy, isang malakas na sigaw nga. Yay! Okay, so, una, good evening po sa lahat na nandito ngayon. Alam ko po, masaya lahat. Itong ibibigay na pagkakataon po sa akin, sabi ni kayo na ba, pwede less than 10 minutes, so let's try. Thanksgiving 2024, Kalingap Ball. Actually, iba po yung expectations ko magpasok ko lang. Sabi ko, Coach, bukas hajim. Daming nakain ngayon. Siyempre, kaya po tayo pwedeng magpasalamat because merong pinupunto lahat ng ating saya, tawa, ilaw,
mga kaibigan, kakilala, may galing pa po sa ibang bansa, dito. The reason why we celebrate, kasi po ang araw na ito, ang season na ito, may pinupunto. And let me share with you na ang title po ng message ko is Do Not Miss Christ on Christmas. Do not miss Christ of Christmas. So, kaya tayo papasalamat dahil sa kabutihan ng Diyos sa buhay natin for 2024. Tama po ba? If I will ask you, meron ka ba sa lahat ng pinagdaanan mo sa buong taon? Ang daming bagyo, ang daming problema, daming pinagdaanan. Pero magpapasalamat ka kay Lord at deserve niya yung kanyang thank you. Meron po yan sa buhay natin. Kaya sa inyong lahat na may nais from the bottom, ang pinaka-point ko po sa message ko is how can we personalize this season na after all the lights and the gifts, yung pinaka-rason yung pasalamatan natin. So sa mga nagpapasalamat po sa Diyos, laging siya yung sinasabi natin, from the bottom of your heart, pwede mo bang sabihin, thank you, Lord? Thank you, Lord. At yung talaga nagpapasalamat sa 2024, you're still standing, you're here, we're celebrating. Pwede mo bang sabihin, thank you, Jesus? Thank you, Jesus. Sabi po yung sa mga nanonood natin, all of our live viewers, pwede niyo pong i-type, thank you, Jesus. Next po, gusto ko magpasalamat kay Kuya Val, kay Ate Edna, kay Kalinga Vlog, kasi po, kaya maraming masaya ngayong 2024 and in the last few years, kasi po, nagkaroon ng Kalinga. Kaya nasusunod dyan, kaya nasusunod. Kaya nasusunod sa sasayaw. Maraming natulungan, maraming nakatanggap, maraming nabagong buhay, partners, vloggers, pati po yung viewers natin, sponsors, all over the world. Nag-iingay, kasi po may Kuya Val, Ate Edna, pamilya po nila, Kalinga Vlog, na nagbigay ng panahon, buhay, para magkaroon po ng ganitong organisasyon. But at the same time, nag-agree ba kayo sa akin, hindi lahat merry ang Christmas ngayong 2024. Nung isang araw, galing po ako sa ospital. 1 week ago, nasa Lamay po ako. May kilala po ako ngayon na may malubhang sakit. Hindi po lahat masaya ngayong Pasko. Ang nakakapagtaka pa po ay nung pinanganak ang Panginoong Jesus. Hindi lang po katulad natin na maraming pinagdadaanan, problema sa buhay. Pero nung time na pinanganak ang Panginoong Jesus, there were multitudes of people na hindi nila nabalitaan, hindi nila inaasahan, pinanganak pala ang tagapagligtas ng kanilang buhay. Yung buhay na dati, madilim, magkakaroon pala ng liwanag. Yung buhay na helpless and hopeless, magkakaroon pala ng pag-asa. Naranasan niyo na ba yun? Malayo ka sa Diyos, kailangan mo ng tulong, pero you feel hopeless, you feel helpless. Ginawa mo lang lahat, may kulang pa rin. Kasi alam natin, pag ang puso at buhay malayo sa Diyos, may kulang. Kahit maraming meron sa buhay mo, may kulang. Kasi ang kailangan natin ng Diyos sa buhay. So let me just read 2 verses na nagpapakita ng night na yon na pinanganak ng Panginoong Jesus. In Luke chapter 2 verse 10, ngunit sinabi sa kanila ng anghel. So it was an ordinary night, madilim, ordinary day, ordinary people, may lumabas na anghel at nagkaroon ng balita. Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita. Sabi nga po, magandang balita. Para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan. May sabi kagalakan. Sa lahat ng tao. Sa lahat ng tao. Isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. On that ordinary night, Messiah, Lord, Savior, pinanganak. At ang isang message po doon is for everyone. Sa lahat ng tao. Pakisabi nga po, everyone. So ito po yung para sa lahat. If you feel na parang hopeless, kailangan ko ng Diyos sa buhay ko. God can meet you where you are. Whoever you are, pwede kang lumapit sa Diyos, hindi ka niya itataboy. At yun yung first point. The second point,
Hindi po bumaba ang pag-ibig sa langit para lang magkaroon tayo ng a day to celebrate. Jesus came down to save you and me. Hindi lang siya parang may celebration, may birthday, kundi sinolve ng Diyos ang problema ng tao, kasalanan, kamatayan. At alam natin yung sinabi ni Jesus, John 14:6, So let me end. Ising mensahe ito. So, may mga taong na-miss si Jesus that night. Yung innkeeper, hindi niya ini-expect, ipapanganak Panginoon Jesus, in-ignore. Kumbaga parang ang daming hotel, walang para sa Panginoon Jesus, kaya siya pinanganak sa sabsaban. Na-miss si Jesus kasi busy. Na-miss si Jesus kasi may ignorance. King Herod, na-miss si Jesus kasi hindi na kaya i-give up yung self, yung power, yung influence for another king. And even Pharisees and Sadducees, na-miss nila yung Savior. This is a reminder for every one of us. Jesus is for everyone. Pakisabi, everyone. Para rin to sa'yo. Para rin to sa'yo. So yun, para rin to sa'yo. And love came down to save us. And so the question is, the greatest gift of Christmas is the gift of Jesus. Ang tanong, will you receive this gift? Will you receive this gift? Basahin ko lang isang verse. Wala yung internet. Ayan na. So let me end na po. At the right time, bumaba ang Panginoong Jesus. Galatians 4:4. Ngunit nang sumapit ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y maibibilang sa anak ng Diyos. A lot of people, pagtatanungin mo, ikaw ba nakakasigurado pag ikaw mamamatay pupunta sa langit? Many of them will say, hindi ako kuya sigurado. Pastor, paano ba? Wala silang confidence that they are a child of God. Pero dito sa verse na binasa natin, pwedeng makatiyak. The question is, ano yung response na pwede mong ibigay? Tingnan ko kayo sa akin, mag-iyak na ako. Nung nag-announce ang anghel ng good news about kay Jesus, anong ginawa nila? They did not just hear the good news. Ang sinabi po dun sa verse, pagkarinig, pumunta sila kung nasaan si Jesus, kung saan siya pinanganak. Ito po yung point. Some people are hearing Christ but are not experiencing Christ. Hindi mo lang dapat marinig yung good news. Maganda ma-encounter mo si Jesus sa buhay mo. Amen? Amen! Number 2, the wise men. Nakita nila yung sign sa heavens. Ano yung ginawa nila? Kahit malayo sila, pinuntahan po nila. Why? They want to see the Savior. At the same time, may regalo sila. Ang dami natin niregaluhan pag panahon ng Pasko. The question is, sa lalim ng pag-ibig ng Diyos sa iyo, ano naman yung regalo mo? Sasabihin ko ako sa inyo, isa sa pinakamahirap ko pong regaluhan, feeling ko lang yung inaanak ko si Kanina Pra. Mahirap magregalo, pag ang regaluhan mo, parang feeling mo, kumpleto, napakagwapo pa, di ba? Kaya pumayag ako, manininaw nga pa niyan eh. Pero parang mahirap regaluhan kasi ang bagay, yun lang yung quality niya. But one thing na pwede mong ibigay sa isang tao, puso, buhay, oras. Pwede po ba sa gabi ito? On that first Christmas, many people miss our Savior, miss Christ. But tonight, ang pwede mong irigalo sa Diyos, hindi bagay, hindi kayamanan, puso at buhay mo. Pwede po ba yun? Yes! Pwede po ba yun? So, pwede po tayo lahat ay tumayo. And we will pray. May tatlong bagay na pwede pong gawin ng isang tao kung nais mong ibigay ang puso sa Diyos. Letter ABC. Letter A, admit that you are a sinner in need of a Savior. Lord, makasalanan ako, kailangan ko ng tagapagligtas. Letter B, believe that Jesus is the only one who can save you and change your life. Walang ibang pwede magbago ng buhay mo at magligtas sa iyo, Panginoong Jesus namin. Letter C, commit your life to God and follow Jesus. Let me invite you. Gusto ko po i-take itong opportunity na to.
let us not miss the Christ of Christmas. At kung seryoso ka sa puso mo, Lord, eto lang ako. Maraming kulang, hindi ko alam ang pwede magningning sa puso mo. Pero Lord, ang pwede ko ibigay sa iyo itong puso ko. Let's all bow down our heads and pray. And take a moment of silence. And this invitation, hindi ko alam ang katayuan ng buhay mo. Kung malayo ka sa Diyos, kung malabo ang relasyon mo sa Kanya, kung feeling mo ang layo niya, kung feeling mo hindi ka karapat-dapat, ang isang mensahe sa gabing ito is if you will give your heart, kung ikaw lalapit sa Panginoon ng may sinserong puso, hindi ka niya itataboy. Sino ka man, ano man ang iyong nagawa, tonight, you can give your heart to Jesus. It's a simple gesture na pag-amin, pag-surrender, pag-pray. Pwede ko mo bang hilingin? Kung nais mo ibigay ang puso mo kay Jesus, yun yung regalo mo ngayong Pasko na 2024. Lahat naman nakapigit. Pwede ba ilagay mo lang yung kanang kamay sa puso? Na parang sinasabi mo, Lord, I want to surrender tonight sa kabutihan mo sa buhay ko. And let's pray. Pati po yung mga nanonood ngayon sa live, if you can put your right hand to your heart and you want to give your heart to Christ, surrender your life to Jesus. Pwede po bang ulitin yung panalangin ito? Panginoong Jesus, Panginoong Isus, salamat po sa gabing ito. salamat po sa gabing ito. Patawarin mo po ako Patawarin niyo po ako sa mga kasalanan. sa mga kasalanan. Salamat po Salamat po sa ginawa mong sakripisyo. sa ginawa mong Sa krus sakripisyo. ng Kalbaryo. Sa krus Ikaw ng ay Kalbaryo. ipinako sa krus. Ikaw pinako sa krus. Dumanak ang dugo. Dumanak ang dugo. Ikaw ay namatay. Ikaw ay namatay. Inilibing. Nilibing. Ngunit pagkalipas ng 3 araw, Ngunit pagkalipas ikaw ng- ay nabuhay ay muli. muli. Pinatunayan mo na ikaw ang Diyos. Tinatunayan mo Pwede ikaw ang Diyos. magbigay sa akin ng kapatawaran. Pwede magbigay sa akin ng At buhay na tawaran walang hanggan. at buhay na walang hanggan. Baguhin mo po ako. Baguhin mo po ako. Linisin mo po ako. Linisin mo po ako. Turuan mo po akong sumunod sa iyo. Turuan mo po akong sumunod sa iyo. Turuan mo po akong mahalin ka Turuan mo akong mahalin ng ka buong puso, ng buong puso, ng buong buhay. ng buong buhay. Naniniwala po ako Naniniwala po ako ng lahat ng ginawa mo para sa akin. na lahat ng ginawa mo para sa akin. Ngayong gabi, Ngayong gabi, tinatanggap po kita tinatanggap sa po kita puso ko sa puso bilang aking personal na Diyos bilang at tagapagligtas at at tagapagligtas. Panginoon ng aking buhay. Panginoon ng aking buhay. Ako na lang po mananalangin para sa inyo. Lord, we thank you for this special night. We're celebrating Kalinga. Lord, we're celebrating the lives of the family of Matubang. But Lord, on top of all of this is your grace and love for us. Lord, hindi kami karapat-dapat. Ikaw ang karapat-dapat. Pero dahil, Lord, sa grace na meron ka, we can celebrate that love. And tonight, I pray, Lord, for hearts to be changed, for lives to be changed. At Lord God, their life will never be the same sa gabi pong ito. And to you, we give back all the glory and praise in Jesus' name. Amen. Malakas ang palakpak sa Panginoon. Sa mga nanonood naman po, if you also pray, nalagay niyo yung kamay niyo sa puso niyo, just type sa comment section, I love you, Jesus. Thank you very much. Salamat po, Pastor ER. Ayan, mabuhay po ang ating Panginoong Jesus. God bless us everyone. Palakpakan naman po tayong lahat. God bless us all. And of course, parang na-cleanse tayo. Di ba? Bago ba lang